Morning po! Yan, excited na ang mga couples for Friday. Pero I hope lahat ay excited ngayon to receive the word of the Lord. Are you excited? Amen. So last Sunday ay nag-preach po muli si Pastor patungkol sa ating pagiging tree of life. And today, alam naman po natin na may mga core values tayong sinusunod sa church na ito. And in order to really bear the fruits of the tree of life we are trying to become. At ngayong umaga po, ituturo ko ang una, okay, sa 11 core values na yon. And that is putting God first, people second, and then the earth. Before we get started po, gusto kong basahin natin ang Genesis chapter 22 verses 17 to 18. Genesis 22, 17 to 18. I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. So, yan po ang isang parte lamang ng pag-aaralan nating word today, but everything that we shall be studying will revolve around the book of Genesis. So, last week po, ang key personality ni Pastor Dan sa kanyang preaching ay si yung nag-pray kanina, hindi ba? Si JP, si Jap. Okay. Ngayon naman, ang key personality natin ay si Tatay Abram. Alright. So, bago po yon, bago natin tignan kung paanong isinabuhay ng Lolo Abram natin, yung first core value, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for this day. We thank you, dear God, for once again allowing us to have this wonderful time of the day to read your word, to study your word. Thank you, dear God, for we know that you're doing something in the life of everyone. And God, you are setting us apart to do something not only for ourselves, but even for the rest of our generation. Today, as we study your word, dear God, let your Holy Spirit reveal to us the rhema that each of one deservedly would want to receive. We thank you, dear God, and as I deliver your word, may you teach me what to say, and may your people, oh God, get out of this room after the service with full of life and with full of your blessings and your favors. We thank you, dear God, this we pray in Jesus' name. Amen. So, bago po natin umpisahan ang pag-aaral, at bago natin alamin ang kwento kung paano nga napangyari ang first na core value na to, paano siya naisabuhay ni Abram, gusto ko munang magtanong kaunti. Ano yung priorities niyo sa buhay sa ngayon? You can give yourself a moment of silence and think about it. Yung totoo lang, ano yung pinaka-priority? Di ba, usually pagka naglilista tayo ng mga dapat unahin, dapat magawa na sa ngayon, o dapat mas bigyan ng oras, diba usually may number one, may nauuna. Sino sa atin ang priority ngayon ay yung mga anak? Pwede sa akin yun kasi may toddler ako, may baby din ako. Sino naman dito ang priority ay career? Kailangang mag-double time para ma-promote, kailangang mag-aral pa para ma-promote, kailangan gawin ng mga to para mapansin. O di naman kaya priority mong i-please yung boss mo para ma-promote din. O di naman kaya priority mo ngayon yung mga kapatid mo kasi ikaw yung panganay. Eh kapag panganay, di ba may tall order na you need to be of help, especially kung medyo salat sa, alam mo na, ang family. Ikaw yung may responsibilidad. So priority mo yung mga kapatid mo, mapag-aral sila. O di naman kaya priority mo ngayon ang ministry. So dapat ito talaga yung focus ko. I will have to allot most of my time doing the ministry work. O di naman kaya priority mo ngayon ang achievements. Kailangan kong
alam mo yon, kilala ako na ganito, so dapat consistent. Kailangan gumawa pa rin ako ng mga bagay-bagay para hindi mag-fade yung popularity. So kailangan kong gawin ito. O di naman kaya yung spouse mo, yung asawa mo, siya yung priority mo. Okay, magkakaiba tayo ng priority, sigurado ako dyan. Pero nun bang mga panahon na mas pinrioritize natin ang mga bagay-bagay na to, kumusta naman ang buhay natin? Ayos ba? O mas marami pang dapat ayusin, mas marami pang dapat pagtrabahuhan, marami pa dapat pag-effortan para mapangyari yung mga sa tingin natin ay, alam mo yon, yung state of feeling na fulfilled ka. Na-fulfill po ba tayo? Did we reach that point in time na, ay, sa wakas? Yung nakapag-rest ka ba? Na-reach mo ba yung level na rested ka na okay na? Or meron pa ding kulang, may kailangan pa din? Alam ko, naniniwala ako na bawat isa sa atin ngayon, we desire to really become trees of life. Amen? Naniniwala din ako na kaya tayo pumupunta every Sunday by all means, or if we could not make it on a Sunday physically here on church, we really allot that time to, listen to the word kahit online pa yan because may kulang, may pangangailangan tayo. Tama? And I hope that even when we set all these things, yung mga pinagsasabi ko kanina na medyo yun ang mas nangingibabaw na priority natin, sana hindi natin nakakalimutan na una dapat, higit sa lahat, i-prioritize natin ang Lord. 'Di ba? Ito yung order na gusto ng Panginoon para sa atin na sundan. Nang sa ganon, hindi na tayo like, ginawa na natin lahat ng makakaya natin, pero at the end of the day, kulang pa din. Pero if we put the order right, everything will flow right and effortlessly. Kasi kung inuna natin yung source, putting God first, siya muna, kasi at the end of the day, di ba, kanino ba nang gagaling lahat? Yung lakas mo, yung, alam mo yun, your life, when you wake up in the morning, your energy, your talent, nakakailanganin mo sa work mo, saan ba nang gagaling lahat yon? Sa Kanya, di ba? So, today, medyo aayusin natin ang mga sarili natin. Kasi minsan, huwag na tayo mahiyang umamin, nasa sidetrack tayo dun sa mga priorities na akala natin yun ang makakapagbigay sa atin ng real fulfillment, ng satisfaction sa life na to. But if we were to look at it in detail, hindi nga naman pala. Because we are out of order. So sino dito ngayon ang willing na medyo iayos ang order niya? Ako ay for one. And when we choose the right decision to be in the right order, I guarantee, ako na yung nag-guarantee, I believe God is going to let flow what you really deserve effortlessly. Amen. At alam ko, hindi lang effortless, but we will all be launched according to His blessings and favors. So titignan po natin yung paano nag-umpisang si Abraham ay sumunod. At paanong nag-umpisang siya ay naging obedient at inuna niya ang Panginoon. If we look at Genesis chapter 12, verses 1 to 3, ito po yung day na sinabi ng Lord kay Abraham, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who will bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." Bago po tinawag ng Lord si Abraham na umalis sa Ur, kasi nakatira po sila sa Ur. At kung babalikan po natin ang early civilization, ito pong Ur na sa ngayon ay siya yung Iraq, na alam po nating lahat. Siya po yung pinaka-advance pagdating sa progreso. So kung titignan, yung panggagalingan ni Abram bago siya aalis as so ordered by the Lord, alam mo yun, ito yung, kumbaga, para sa akin, or para sa atin siguro, ito na yung comfort zone niya eh. At dito, nandito yung promise of prosperity. Dito yung promise ng progress.
Ito yung talagang developed. Dito siya kumbaga makakahanap ng, alam mo yun, magandang, nandito yung kinabukasan. Okay, nasa Ur po yun. Pero, the Lord ordered him to leave the country behind. At hindi alam ni Abraham kung saan siya papupuntahin ng Lord. Ang sabi niyan, in the land I will show you. Hindi pa sinabi ni Lord na pupunta ka sa ganito. Alam niyo ba kung saan siya pinapunta ni Lord? Saan siya dinala? Sa Canaan. Alam naman po natin ang Canaan is a country which is, during that time, really filled with idolatry. Okay, they practice idolatry. At yung place na yon, compared sa Ur, kung saan siya nanggaling, ay underdeveloped. Rural area siya. Okay, ang Ur, kung saan sila nakatira ng kanyang mga pamilya, urban. Okay, so city siya. Development is fast and advanced. Okay? Hindi nagtanong si Abram kung bakit. Hindi rin siya nagtanong kung saan siya dadalhin, pero sumunod siya. Di ba parang natural lang sa atin pagka may pag-utusan tayo, punta ka nga sa ganito, umalis ka dyan, pupunta ka sa ganito. Usually saan, di ba? Natural na tanong ang saan ako pupunta? So that we get to know our direction. But in this text, we could see that Abraham did not have any asking, but instead, he just did the following. Sumunod lang siya. Pero ang iiwan niya ay yung comfort zone niya. Iiwan niya yung bansa kung saan andun sana yung promise of prosperity. Okay. Nung umalis si Abram, kasama niya ang kanyang pinsan na si Lot. At of course, ang kanyang asawa na si Sarai. Okay? And by the time that they arrived in Canaan, yung practice ng mga tao doon, of course, the Canaanites were so involved in idolatry. Okay? Alam naman natin na the Lord abhors it, the practice of idolatry. But you see, Abraham did prove again na si Lord talaga ang kanyang priority. Nung nakarating na sila doon, they find a place named Shechem. At doon, nagtayo si Abram ng altar para sa Lord. While others were building up, idols for themselves or images, they were crafting and putting them on, as tawag dito, pinoposisyon para i-worship. Ito naman si Abraham, he did not do like one of them. Hindi niya sinunod, hindi siya nakibagay doon sa bansa, sa country kung saan siya dinala ng Lord. Instead, ginawa niya pa rin yung nararapat para sa Panginoon. His priority is God, and so what he did was, when he found a place, instead of putting up idols or images, he had to put up an altar to praise and honor the Lord, to worship the Lord. That is in the place of Shechem. So we see here, ito pa lang yung mga, kumbaga, few of the circumstances na itong si Abraham ay pinakita niya kung paano siya ay sumusunod sa Panginoon at siya, inuuna niya ang Panginoon. Another text is in the book of Genesis, still in Genesis, chapter 22, verses 1 to 12. Alam naman natin lahat ang kwento nung kailangang i-sacrifice, okay? I-sacrifice ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. During that time, nung papunta na sila sa mount, tinanong siya ng kanyang anak na si Isaac. Eto, sa verse 7, no, we start with verse 6. And Abram took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So they went both of them together. And Isaac said to his father, Abraham, my father. And he said, Here I am, my son. He said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Ang utos kasi ng Lord kay Abraham ay isacrifice niya yung kaisang-isang anak niya na pinakamamahal niya. Did he question the Lord? Did Abraham question the Lord? Again, no questioning. Nakita niya na kung paano ang pagsunod niya at ang pag-prioritize niya sa Lord ay nagbibigay sa kanya ng blessings. So ngayon naman, ang hinihingi sa kanya ng Lord ay yung kaisa-isang anak niya. What did he do? Again, he obeyed, he followed,
pumunta siya sa kung saan tinawag sila ng Panginoon. And at the altar, when he was about to do, okay, as God has asked him to do, isa-sacrifice niya na dapat yung anak niya. But behold, a voice said, Abraham, here is the lamb. Here is the ram. Nag-provide ang Lord. Nakita ng Lord na wholeheartedly ay susunod si Abraham sa inuutos niya. Walang pag-aalangan. Nakita ng Lord yung heart niya of obedience. Nakita ng Lord yung heart niya that really honors the Lord completely. And so, what do we see from here? Normal sa atin ang magtanong, di ba? Bakit naman, Lord? Bakit siya? Bakit kailangan yung anak ko? Lord, bakit hinihingi mo to? Kailangan ko to eh. It's normal and it's natural. But if we reflect in the kind of life Abraham had lived, especially in this test, tinest ng Lord ang kanyang obedience kung hanggang saan siya. Anak pa niya yung hinihingi niya. Masakit ata yun sa isang magulang. But you see, when God gives the vision, you just have to submit. You just have to follow. Because God will surely give the provision. Amen. We can question, we can doubt. But if only we will learn to trust God and to fully obey kung ano man yung inuutos niya, then I know, ahead of us, may pinrepare na ang Lord na pagpapala para sa atin. May purpose talaga siya. And so, while we can dismiss because of doubt, while we can dismiss the vision, why not take a moment and say, Lord, mahirap to pero nagtitiwala ako sa'yo. This is asking me too much, but I would want to trust you. And if that is your prayer, take heed of the trust that you wanted to give to the Lord, and surely, He will give you more than you could expect. Isaac was, of course, saved. But what did God see in the heart of Abraham? He see a man who wholeheartedly obeys and follows. How about us? Hindi naman siguro tayo hiningan ni Lord ng mga bagay pa na mahirap i-sacrifice? Dumating na ba sa ganung point? O di naman kaya yung iba sa atin, meron siguro. But how did we initially respond? Nagmaktol ba tayo? Nag-question ba tayo? Today, let us find encouragement in the life of Abraham. Just like how he did when he was asked to leave his comfort zone. Just like how he did when he was asked to sacrifice his beloved son. Let us try. Kung may conviction si Lord sa atin na kailangan nating iwan, kailangan nating i-sacrifice, our response should be, Lord, I trust you, and so I will do. Lord, I trust you, and so I will go. Amen? Mahirap ba? Parang hirap. Ang hirap mag-amen ng iba. Mahirap ba siyang gawin? Of course, by the Holy Spirit in us, and by faith nga lang talaga, pananampalataya, that really is the fuel that will activate in us the power to trust, to believe that no matter what, kapag ginawa natin yung iniuutos ng Panginoon, hindi tayo magkakamali, hindi tayo mafe-fail. This is all for the glory of the Lord. Amen? Okay. So, follow God wholeheartedly. That's point number 1. We proceed with point number 2, and that is on valuing relationship. Ito naman yung people before the earth. We look at Genesis chapter 13, verses 8 to 11. Remember na ang kasama po ni Abram, nung umalis sila sa Ur, ay ang kanyang pinsan na si Lot. Chapter 13, verses 8 to 11. So during their journey, marami na silang, kumbaga, lumaki ang kanilang mga pagmamay-ari, dumami ang kanilang mga alagang hayop. So
the land where they were ay hindi na enough para masustain yung pagkain ng kanilang mga alaga. So masyado ng marami para mag-share pa sila doon sa kung anong meron sa land na yon. And so what happened? Then Abraham said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen, for we are kinsmen. Is not the whole land before you? Separate yourself from me. If you take the left hand, then I will go to the right. Or if you take the right hand, then I will go to the left." And Lot lifted up his eyes and saw that the Jordan Valley was well watered everywhere, like the garden of the Lord, like the land of Egypt in the direction of Zoar. So kung titignan po natin, nagparaya itong si Abraham kahit siya ay mas matanda sa kanyang pinsan na si Lot, or di naman kaya nagparaya siya kahit siya ang leader. Did we see the attitude? Very humble of him, right? Bakit? Kasi mas importante kay Abraham yung relationship niya kay Lot kesa kung ano pa ang meron at kesa kung ano pa yung mga nakalap nila during their journey. Hindi siya materialistic, no? And this is the tree of life. More than the material wealth that surrounds us, or more than any other opportunities available for us, when it's between a relationship and those, anong pipiliin dapat ng tree of life? It's winning the relationship. It's keeping peace with the person, whoever that is, more than anything. And that is a very good example from our father Abraham. Another is, nakita naman natin yung, kumbaga, dun sa pamimili ni Lot, parang nakita, sigurista siya, no? Nung sinabi sa kanya, okay, mamili ka. Siyempre, bilang siya ay nabigyan ng pagkakataon na mamili una, he's the first one to choose. Of course, he took for granted the opportunity and chose the more promising land. So, pinili niya ang, alam mo yun, mas maraming makakain yung mga alaga niya compared dun sa mga, compared sa kabilang daanan kung saan kakaunti. Okay? But did Abram question him? Did Abram stop him and said, or nakipag-bargain ba siya? Hindi eh. Hinayaan lang siya ni Abraham. And after that, he had to go his way. They both went their ways. No questioning, no murmurs. Wala pong pagrereklamo mula sa Father Abraham. So that is, in that separation, nakita natin how humble it is of Abram and how peacekeeping he is. You see? And how valuable it is talaga for him to win the relationship more than winning the more promising land, the well-watered land. And hindi po natatapos dun yung storya ni Abram at ni Lot. Nung pumunta na si Lot sa kanyang sariling way, may mga hindi magandang nangyari sa kanya. Okay, he became captive actually. In Genesis chapter 14 verses 14 to 18, naging captive siya and nakarating yon kay Abraham. Nalaman niya na, yun nga, hinuli si Lot at naikulong siya. But you see, again, here is how Abraham proved to be a tree of life who values relationship. Pagkatapos niyang in-honor si Lord, ito naman yung pagkakataon na makikita natin kung paanong importante naman yung tao, yung relationship before the earth. So in the book of Genesis chapter 14 verses 14 to 18, when Abram heard that his kinsman had been taken captive, he led forth his trained men, born in his house, 318 of them, and went in pursuit as far as Dan. And he divided his forces against them by night, he and his servants, and defeated them, and pursued them to Hobah, north of Damascus. Then he brought back all the possessions, and also brought back his kinsman Lot with his possessions, and the women and the people.
Kung tutuusin, parang after what Lot showed to his uncle, parang okay lang, no, na pabayaan na siya. Okay naman dun sa pinuntahan niya eh. O di naman kaya kasalanan niya yun ang pinili niya. Pwedeng may mga ganung pag-iisip. Pero look at Abram. He did all that he could do. He had to man the forces, his most powerful force, to go and get Lot. What do we see from there? Imagine that the humility in him, the peacekeeping Abraham, still, up to the last minute, kahit ano siguro mangyari kay Lot, he will always make a way to win Lot back. Kasi kung babalikan natin, di ba, sinabi ng Lord na idadala niya talaga ang kinsmen niya. And for sure, Abraham did not dismiss yung call ng Lord sa kanya umpisa pa lang, na saan man siguro sila dalhin ng journey ay kailangang i-win niya, kailangang nasa magandang kalagayan yung pinsan niyang si Lot. So that is Abram valuing relationship. Him putting people before the earth. Nung ginawa ni Abram yun, what happened to him? After his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh. That is the king's valley. And look at what happened. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Si Melchizedek po ay priest of the God Most High. So rare po na magpakita siya. But on this very occasion, he came out. Siya pa ang lumapit. Okay, to welcome. And he blessed Abraham and said, in verse 20, Blessed be Abraham by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. What an honor to be blessed by God's representative, Melchizedek, during that time. He had to come out, he had to welcome them after they had to win or to get back Lot. At ito yung sinabi niya. Binless niya si Abraham. Blessed be Abram by God Most High. While it may be true na maraming limitations dapat to consider before he had to go, okay, and win Lot, but the attitude of Abram was different. His attitude was still and always aligned sa order ng Lord. So he had to win Lot before the earth, before all the possessions possible. Kumusta tayo sa relationships natin? Di ba, as Christians, especially now that we are studying the Tree of Life, may mga pagkakataon na parang we exclude ourselves. Christian ako, siya kasi hindi. So parang madalas, nagiging limitation yun para mag-reach out sa ibang tao. Pero hindi dapat ganun eh. Kaya nga Christian ka eh, may gagawin ka dapat dun sa hindi nakakaalam or hindi nakakakilala kay Lord. Minsan kasi parang gusto na lang nating maging perfect. Sa kagustuhan nating maging perfect, i-isolate na lang natin ang sarili natin. Huwag na tayong makihalubilo sa circle ng mga taong ganito. Kasi baka ma-stain tayo. Pero hindi ganun eh. There is something that we have to do in order to affect these people na hindi nakakakilala sa Lord. That is valuing relationship. Baka hindi natin nakikita yung realidad, pero yun po talaga ang kailangan natin gawin. So that's valuing relationship, people before the earth. And down to the last point, ito yung binasa natin kanina, Genesis chapter 22, verses 17 to 18. Did we see, nakita ba natin kung paanong si Abraham ay sumunod dun sa order? God first, and then people second, and then the earth. This one, in Genesis 22, 17 to 18, it tells us that we have to follow the right flow so that our blessings will overflow. 22, 17 to 18.
This was after, ito na yung after tinest ng Lord si Abram to sacrifice Isaac. So it tells there, and the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore. And your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. Yeah, that's it. Until verse 18. Sino sa atin dito ang tatay? Mga tatay. Di ba usually, parang sa spiritual life ng family, it should be the tatay who has to stand for the family. Pero, hindi naman natin dinidiscount yung kakayanan ng mga nanay. Right, nanays? Women. Pwede rin namang tayo. O di naman kaya you are orphan, pero may mga kapatid ka at panganay ka. Pwede rin bang ikaw ang mag-set ng spiritual lifeline ng family? Yes. What am I trying to say? We can all stand as priests of the Lord in our family to represent, okay? Hindi lamang yung pamilya natin ngayon, but for the next generations to come after us. Ang example po na pinapakita ni Abraham sa atin is to stand as the priest of the family, to follow the right order. Na ipakita na dapat ang sinusunod natin, ang inuuna natin, ay yung para sa Panginoon or yung tungkol sa Panginoon, yung Panginoon. Bago ang ating mga pamilya, o di naman kaya bago ang mga pinagkakaabalahan pa nating mga iba. Because what Abraham wants to tell us is that somebody, okay, may isa dapat sa pamilya natin na tatayo to represent the right flow, na ituro or i-exemplify yung tamang order ng pamumuhay sa mundong ito, nang sa ganon, ang salvation ay maging sure at hindi lang nagtatapos dun ang generational blessing ay for sure magfo-flow sa atin. So, hindi man siguro tayo napakitaan ng right example, sabihin na natin, ng mga nauna sa atin, pero baka naman sa atin, through us, sa generation natin, tayo ay makakapag-set ng umpisa na tama. At yung umpisang tamang yon ay dapat following the order of God first, people second, and then the earth. So I encourage everyone, yun nga sabi ko, hindi man siguro napakita sa atin yung right example, pwede namang tayo yung gumawa ng right flow. Ipakita yung right flow. Okay? Or kung siguro, ang mga nauna sa atin, blessed tayo, kung may mga unang nakapagpakita sa atin, then let's continue on. Let's carry on. Because I tell you, that decision, yung isang desisyon, na pag-uumpisa ng tama, pagsusunod sa tamang order, ay hindi lang po para sa'yo. It is also for your family. That is what Genesis 22:17 to 18 is telling us. It does not even end on your direct family, but even in your next generations to come. Diba? Ang sarap atang mamatay na, alam mo yung mga susunod na salinlahi, nagmula sa'yo. Diba? Sabi mo, nagmula sa akin. Imagine the impact you're living in this world. If kahit nasa heaven ka na, alam mo, naka-smile ka pa din while nakadungaw ka sa earth at nakikita mo nagpa-prosper lahat ng iniwan mo hanggat sa mga apo-apo mo sa tuhod. Ano ba yung apo natin sa kung saan? Okay? Ganun kasi yung promise ng Genesis 22:17 to 18. But again, it takes a decision. It takes that very first decision of following God wholeheartedly, hindi partially. Hindi yung, Lord, ito lang ang kaya kong itong part lang to ang kaya kong sundan sa pinagagawa mo. Hindi ganon. Dapat kung sinabi ni Lord na black, okay, black. Pag sinabi niya white, okay, white. No questioning.
Kasi sigurado, if we take heed sa ino-order ng Lord, may blessing after. Amen. That is so simple of a story. Kung, alam mo yon, kung isa sa ulo lang natin yung naging journey ni Abram, ang simple kung tutuusin ng mga pangyayari, pero yung hinihingi kasi ng Lord parang grabe. Tapos yung response din ni Abram, grabe din. So much is given, much is required. Pero, let's expect that after you have given all that is required, walang tapyas, kahit yung 0.50 siguro, hindi mo tinapyasan, binigay mo ng buo, binigay mo una para sa Panginoon, know that exceedingly, multiplied effect actually yung sinasabi ng 17 to 18. There is a multiplier effect dun sa mga pagpapala na ipagkakaloob niya, hindi lamang sa'yo, kundi sa mga generations that will follow after you. Amen. Actually, yun lang po yung preaching. And I hope may nakuha po tayo. May mga hinihingi siguro si Lord sa atin na minsan ay challenging or madalas parang ang hirap mag-say yes. Actually, madali lang mag-say yes, no pala. Pero pag gagawin na natin, parang, okay, one step backward, parang nakikipag-chat-chat na tayo until such time, saka pa lang natin mako-consider yung right decision to just follow, to just go, at bahala na si Lord. Di ba nga uso, lalo sa mga millennials, let go and let God. Di ba? When God asks you something, go. And God will take charge of the necessary steps ahead of you. Amen? Okay. Let me just share a short testimony about how this preaching also reflected in my life and in my family life. Everybody knows, I mean, most of you already know about our solid talaga na pag-obey sa Lord pagdating sa finances. Alam na ng lahat yon. So, wala pong tapyas yon. Lahat po, small or big amount that we receive in any form na kami ay pinagpala sa career or whatever, sumusunod talaga kami na inuuna ang para sa Panginoon. So, nakita na namin ng family namin directly ni Carrie at na-experience din ng outer circle ng family namin how this blessing, the multiplier effect of doing this, prioritizing our tithes before anything else, ay nagpakita ng, miracles of multiplier, multiplied effects sa family namin. And it's just so humbling that parang one time, my cousin had this conversation with me and bigla niyang nasabi na, grabe, ate grabe, no? Grabe yung tithes nyo, parang yung sa church nyo, hindi po siya Christian. Sabi niya, parang kung i-add lahat yun, parang ang dami ko na sanang mabibiling ganito, ang dami ko na ma-invest and the likes. Marami siyang ganong, may mga practical na mundong talaga, na pagko-compute, parang ganon. Pero ate, parang never ko kayo nakitaan na nawalan or nagkulang. Parang ang dami pa din. Coming from someone who does not believe, who does not, know about tithing, hindi siya malalim sa ganun. Parang all I could say that moment was, kasi naman kay Lord lang naman galing lahat yon. Wala namang sa amin kung wala siyang binigay. Actually, kaunting part lang naman yung para sa Kanya, yung mas marami nga sa amin pa din. Kaya sumusunod lang kami. We don't compute na kung saan pa pwedeng pumunta yan. Sumusunod lang kami. And I saw how pleased that lady is of the answer. What about these tithes? Parang for 7 years, nakasal na kami ni Carrie, na ginagawa talaga namin to faithfully. I cannot measure na yung dami ng pagpapala talaga ni Lord, hindi lamang para sa amin. At hindi lang yung galing sa kakayahan namin, pero totoo yung salita niya na He will cause people to bless us. Nakita ko na yun sa buhay namin. And so, we have to just obey. At hindi na kami magda-doubt na
kahit ano man siguro ang mangyari, magkaroon man ng crisis, hindi na kami matatakot kasi alam ko na si Lord na supplier, siya lang din naman ang panggagalingan ng lahat. So, I hope na sa atin na nahihirapan pa din na unahin ang Lord sa mga nare-receive natin, let's take one step of faith. I-try natin. Try mo lang. Who knows, yan ang maging start ng habit mo, di ba? Yung hindi siya habit na out of, na-compel ka pero siya siyang habit na yung matutuwa ka kasi makikita mo talaga na, totoo si Lord, no? Grabe, parang the more you do it kasi kapag naranasan nyo na siya, you will see, makikita nyo yung habit of doing it joyfully and cheerfully. So I hope na sa maliit na meron tayo, umpisahan po natin na i-honor, unahin ng Panginoon. And I will tell you, He will cause the heavens and the earth. When I say earth, the people around you, maski yung hindi mo kakilala, na-experience na namin yun. Wala namang kaming malalim na relationship sa kanila, but sobrang napagpala kami. And I know one thing is because we honor God first sa aming finances at sa mga nare-receive namin. And another practice siguro na masasabi ko na we in our family also put God first is sa mga anak namin. Si Samonitres, I don't know if you are watching his videos or wow, kunyari famous. Parang famous ang anak ko. But wala, natutuwa kasi ako whenever I post my daughter, whatever he does. Kasi nasusurprise po kami sa mga nagagawa niya. And I tell you, nasa womb ko pa lang si Sam, talagang tinuturuan na namin yan ng mga words ni Lord. I speak out talaga. Sinasabi ko, lalo't pandemic noon, di ba, nakaka-boring. So, I was really so intentional about talking words to her, singing praise and worship to her. And nung lumaki na siya, actually, nung 1 month old pa lang siya, or di kaya nung first day pa lang niya, 3 years na po namin tong ginagawa. Morning and night, we really recite Psalm 1:3 from which her name is derived. Morning and night po yon. And then the prayer, yung first day niya, yung prayer na itinuro namin sa kanya, morning and night also. That's why now, our firstborn, hindi na kami ang naglilid ng prayer para sa ading niya. Nung dumating si ading niya, siya naman na yung naglilid ng prayer. She really verbalizes those words, those exact words. Even the song of worship, the song of praise that we taught her, she also sings those songs to her ading Ishados. What about this? Because kung babalikan ko yung mga panahon na pinagbubuntis or dinesire pa lang namin siya, very important sa amin na ma-instill talaga sa kanila yung spiritual life na may Lord sa buhay nila. OA ba ako? Hindi po. Masyado lang solid siguro or clear yung vision ko rin sa mga anak ko. And I know this vision did not just come from me, but I know it's God's vision. Kung bakit ganun din yung mga pangalan nila. We prayed for the names actually. It just did not come, randomly. The day na I knew I was pregnant, we were having service. It was Pastor Dan who was delivering the service. Nandun ako sa likod. And I said, Lord, we pray for a name. And the text that was read, one of the texts that was read during that day was Isaiah chapter 11 verse 2. Kaya po yung pangalan ng second child namin na Isaiah Dos, it came from there. And now, even the name of her ading, she gets to recite it. Hindi na kami yung gumagawa, but my firstborn does it for us. What does that tell? Kasi gusto namin, hindi actually dahil kagustuhan lang but I know, may gustong, nag-umpisa si Lord sa buhay namin na hindi ganun-ganun lang. Alam ko hanggat sa susunod na generation namin, may gagawin ang Lord para sa glory niya. And I can see it happening now, even young as my firstborn is. And of course, that is for the glory of the Lord. And what about honoring God first? Another, short sabi ko another thing na gusto ko pong ibahagi sa inyo, yung favor ng mga tao. Nabanggit ko na yung ibang stories before, but parang on our way here kanina, parang I was reminded, when Sam turned 1, parang that was the time na yung bakang nabili naming dalawa, nanganak siya. So usually kasi, yung nag-aalaga dapat ang kukuha dun sa first na anak, parang ganon.
So, nagulat kami ni Carrie kasi during the birthday of Samoa Tres, parang the one shepherding them ay nagsabi na sa amin na yon para kay Samoa Tres. Knowing their situation, parang hindi namin tatanggapin yon kasi mas kailangan nila at saka ganun naman dapat talaga na sila yung magmamay-ari. But you see, they were so joyful na sabihin hindi para kay Samoa Tres yun, okay lang sa amin. And they were so joyful telling it's a gift for her. So parang maliit, kumbaga parang superficial, di ba? Parang, pero in an eye of faith, parang grabe, parang mas kailangan nila kung tutusin. Pero yung makita mo yung joy nila to bless you, even if they know na you have much than them, grabe yon. I know it's the Lord working, not only sa amin, but also may ginagawa si Lord doon sa mga taong yon. And that is siguro isang product din ito, yung pag-uuna sa Panginoon sa kahit anumang maliit o malaking nare-receive namin. The blessing, when He really said na He commands people to bless you, indeed, it happens. And so, I just can't keep the joy talaga. Kaya kapag nag-share man ako tungkol sa anak ko, pagpasensyahan nyo na po ako. Kasi nagugulat po kami sa mga pinapakita nila. It's just like, may nag-judge pa sa akin one time na baka daw OA kasi ako magturo. But no, nagugulat po kami sa mga pinagsasabi ng mga anak ko, especially my firstborn. No? And then, nung 2 Sundays ago, parang hindi kami nakapunta sa church kasi sobra yung ubo ng ading niya, nag-antibiotic and all. So ako na yung nagsabi na, Dad, hindi na muna tayo punta sa church, mag-online na lang tayo. She's busy doing her own thing. Tapos biglang sabi niya, hindi pwede, Mami, pupunta tayo. Ayoko hindi tayo punta. Tapos sabi niya sa daddy niya, nung pagkatapos magugas ang daddy niya ng bottle ni ading, Daddy, pupunta tayo sa church, kailangan natin yon. Yung mga ganong bagay na para bang, I don't know, I could not comprehend yung mga bagay-bagay na ganon, but I know, naniniwala ako sa puso ko, na parang yun nag-a-affirm na, Lord, salamat, kasi kahit papaano, bilang mga magulang, gumagawa pala kami ng tama, na para sa ikabubuti din ng mga anak namin. Kahit papaano pala, parang naipapakita rin namin yung tama, na which we know, na magiging confidence namin along the way. Hindi na kami like mag-worry, kasi we know na God is empowering us. The relationship that I have with Carrie, the mother and father that we are trying to be by His grace and by His mercy, ay alam kumbaga ina-usher din ng Lord para yung sumunod sa amin ay ma-usher din sa tamang direction. And that direction, of course, is following the flow, God first, people second, and then the earth. To God be all the glory. Thank you, Mama Se. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Natapos na pala. Na-excite pa ako makinig. Alright, so brothers and sisters, narinig po natin ang word, and I do believe we learned at meron po tayong tinanggap ngayong umaga. May natanggap po ba tayo? Hallelujah. Okay, so for this year na binigyan po tayo ng pangitain that we will be launched for this year of 2025. Are we all excited for that launching? Ilan ang excited? Lift your hands, please. But sa mga susunod po na topic after nung first Sunday, narinig po natin kung paano po tayo hinahanda ng Panginoon for the launching na mangyayari sa bawat isa sa atin for this year. Remember, nasa second month pa lang po tayo ng taon, marami-rami pa pong buwan ang atin pong dadaanan. And I do believe marami po pong mga launching na mangyayari sa atin for this year of 2025. Launching, ibig sabihin, we will be elevated if we believe. There will be promotion. Hindi po tayo mananatili sa base kung saan tayo naroroon, but God will surely launch us. Itataas po tayo at dadalhin po tayo sa higher level kung saan
tayo po ay karapat-dapat ilagay ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, are you excited for this? Can I hear amen? Kaya nga po, isa sa mga pangarap po natin for this year that all of us will mature. Na lahat po tayo ay makasunod dito po sa process na gagawin ng Panginoon sa atin for this year, the launching of each one of us. Wala pong maiiwan, lahat po sana tayo makaranas nung launching na ipinangako ng Panginoon sa atin. Now, as part of the launching po na ito, we need to be prepared. Kinakailangan hong handa tayo, hindi lamang atin pong mga isip, kundi ang puso po natin, ang buong pagkatao natin ay handa sa gagawin ng Diyos sa ating lahat. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa iyo. Sabi mo sa Kanya, exciting ito. Do we believe? At alam nyo, napakahirap yung pong may gagawin ng Diyos sa iyo pagkatapos hindi ka ready. Okay? Everyone is expecting for launching for this year. Pero ano po ba yung pananaw natin? Ano po ba yung tinitingnan natin? Saan kaya makakarating yung launching na gagawin ng Diyos sa atin? Now, if we are not ready for this, alam nyo kapatid kaibigan, ang hirap nung hindi po natin marating yung destination po natin. Okay? May mga rockets po na nilaunch pero hindi po nagtagumpay. Sila po ay nahulog lamang sa mga karagatan at hindi po nag-perform ng mabuti yung kanila pong project na dapat gawin. But for us, I believe when God promised something, He will fulfill it. Why? This is for His glory so that our joy will be complete. Now, in our launching 2025, kung mapapansin po natin, isinunod po natin sa pag-aaral natin sa church po na ito, ang core values natin as 611 people. Pag sinabi pong core values, bilang member po ng church, kinakailangang alam natin ito, na isa puso po natin, pinapractice po natin, sapagkat ang pangarap po natin, tayong lahat, as 611 people, maging sa inyong lahat na nanonood online, gusto po nating maintindihan natin para-pareho, parang isang pamilya, na bawat membro ng pamilya mula tatay hanggang sa bunsong anak o hanggang sa lahat ng kasama sa bahay, lahat po tayo maranasan natin yung biyaya at habag ng Diyos, lalong-lalo na po sa pinapangarap natin na launching 2025. Napakahirap na makita na lahat ng mga kasama po natin nag-launch and then tayo po ay naiwan. Can I hear amen? How do you feel it? Kung lahat ay nandun na, they're all soaring in the Spirit because of God's favor and grace, promotion, at may mga maiiwan tayo mga kapatid, nakakalungkot po yon. Kaya nga po ngayon, inumpisahan po natin ang atin pong core value, ang aaralin po natin ang mga core values po natin dahil importante po sa inyong lingkod at sa ating lahat as 611 people, ano po ba yung mga core values na pinapag-aralan po natin? Ngayon ay naituro po ni Doc Mase sa atin, the first core value to put God first, people second, then the earth. Why? Dahil kinakailangan po natin ang set of priorities po natin. We need to be aware of our priorities if we really want to join yun pong maglo-launch for the year 2025. Now, we have 11 core values. Okay? Nasa screen po yan. Ngayong Sunday ay naumpisahan na po natin God first, people second, and earth hanggang po sa number 11 core value. Importante po na ito ay maintindihan natin. Importante po na ito ay mapag-aralan natin. Importante po na ito ay ma-internalize po natin. Dahil kinakailangang ito po ay maging principle po natin. Okay? This will be our, the principle
and priorities of our church, of each one of us as an organization. Okay? Sa bawat gagawin natin, sa bawat decisions po natin, kinakailangan pong matuto tayong bumalik sa core values po na ito. This is our foundational commitment. Okay? Hello? May kausap pa rin po ba ako? Kung 611 ka talaga, dapat alam mo ito. Dahil ito po yung ating pundasyon ng atin pong pananampalataya. Napakahirap sa isang organization na yung tayo po iba-iba tayo ng ugali, iba-iba po tayo ng iniisip, iba-iba po tayo ng pangarap. Okay? Ang hirap po tayong ma-unite. Po pwede tayong magsuot ng pare-parehong t-shirt. Umawit pare-parehong nakataas ang kamay. Uniform lang po tayo but we are not united. Can I hear amen? Dahil kung minsan, madalas nating sinasabi, magkakaiba kasi tayo ng pamilyang pinanggalingan. Pero alam nyo, yes, galing tayo sa iba-iba pong pamilya, pero tandaan po natin, nasa pamilya po ng Diyos tayo. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pamilya ka ng Diyos. And that as family of God, we united in the Spirit, kinakailangan meron po tayong core values na sinusunod. Tayo nga ipatangkin, doon niya, DJ, natutunan natin, lalong-lalo na, lahat po tayo ay galing sa iba-ibang church, tama po ba? Okay? Marami na po tayo mga church na pinanggalingan, marami na po tayo narinig. Kaya pag tayo po ay nagsama-sama sa isang church, salasalabat yung nasa isip natin, yung gusto natin, we're trying to impose what we have learned from other church, it will bring chaos to an organization. So, thank God na ngayon pong umaga, naumpisan po na ituro sa atin ang first core value. Bilang 611 member, kinakailangan ang priority mo sa buhay mo ay ang Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, Diyos ang priority. Number 1. Number 2, people. And then, the earth. Narinig natin ang paliwanag po ni Doc Mase sa atin kung paano si Abraham ay tinawag pong father of faith. Kung paano po siya tinawag na siya po yung nuno natin na mga mananampalataya. Bakit siya? Sapagkat nakita ng Panginoon sa kanya, yun pong mga ugali, yung kanyang pananampalataya, kung paano ang kanya pong mga priorities in life. Kaya nga po ngayong araw, inaral natin siya. Kung paano po niya naging priority ang Diyos. Naunawaan natin. Okay? Pagkatapos po niyang binigyang kapurihan ng Panginoon na kahit yung kanyang 90 years or 100 years niyang hinintay na anak, ay kaya po niyang i-sacrifice for the God of Israel, for His God. Ito po ay kakaiba. Hindi ko lang alam kung lahat po tayo, pag sinabi ng Diyos na i-offer mo yung anak mo sa Kanya, susunod ka ba? Baka marami po sa atin mag-backslide. Baka sabihin natin, Lord, ikaw ba yan? Baka naman, hindi ikaw yan. Kapag may hiningi po ba ang Diyos sa atin, na yung importante sa atin, handa po ba tayong sumunod katulad po ni Abraham? Baka magtatanong tayo, sasabihin natin si Satanas yata yan. Dahil ang Diyos hindi madamot, alam nyo, may mga paliwanag po tayo. Okay? Can I hear amen? Parang yung ikapu na lang, di ba? Minsan, ang dami po nating rason dyan. Bakit kailangan magbigay ng ikapu? Si pastor lang ang lumalaki. A lot of churches today, they're not growing actually. It's all because they have this very poor understanding about making God as their priority. Can I hear a man? A lot of people, they say they are Christians, but if you will look on their priorities, hindi ka maniniwala na Kristiyano po sila. And so as 611 people, we are teaching you, guys,
setting our priorities, dun po sa core value number 1 pa lamang po natin, nagpapakita na po ito kung tayo po ba ay papasok sa langit o hindi. Lahat excited pumasok sa langit. Can I hear amen? Pero alam mo, priority mo pa lang, hindi na lulusot sa langit. Okay? So, following God wholeheartedly, nabigyan diin ni Mama Se kanina ng buong puso na pagsunod mo sa Panginoon. Sabi nga po natin, buong puso. Pag sinabi po ang puso, hindi mo na pinag-iisipan, sumunod ka talaga. At gaano po ba tayo kasigurado na buong puso tayong nagmamahal sa Diyos? Anyway, tayo ho nakakaalam dyan. Pero kinakailangan laliman po natin na ipaliwanag po sa atin kanina kung paano nagmahal si Abraham sa Panginoon. Kung paano po siya sumunod sa Panginoon. Kaya nga pinangakuan siya ng napakaraming mga pangako at isa po dyan, magkakaroon siya ng salinlahi na sindami ng mga stars sa kalangitan. Tinupad ng Panginoon. Alam mo, sabi mo nga sa katabi mo, kasama ka sa natupad na pangako. Kaya tayo naging anak ng Diyos. Okay? Galing tayo sa lahi ni Abraham. Pangako ng Panginoon sa kanya ito. Okay, number 2 na sinasabi po nung itinuro ni Mama Se kanina, value relationship. Sabi nga po natin, value relationship. Paano po ba tayo makipagrelasyon sa tao? How do we relate with people? Tuwan-tuwa ako doon sa mga nagmamahal ng mga aso at mga pusa. Pero alam mo, lahat ng may hawak na aso at minamahal nila ang aso nila at kasi mga pusa nila, madalas tinatagos ko yung mata ko sa kanila. Paano kaya sila nagmahal sa kanilang mga magulang at sa mga tao na higit na dapat mahalin sapagkat yan ang kinamatayan ng Panginoon? Lahat tayo may mga mahal. Lahat tayo karapatan nating magmahal. Amen. Ako may mga aso din po ako. Hindi nga lang ako nagpapakain, pero ako bumibili ng pagkain nila. Pero, how do I value relationship? Paano tayo makipagrelasyon? People before earth. Tatandaan po natin mga kapatid, higit na importante ang tao na mahalin po natin. Hindi lamang mga magulang, kundi maging ang labas sa mga pamilya po natin, marunong tayong magmahal sa kanila. Can I hear amen? Tinatawanan po ako ng aking asawa. Lahat yata ng mga nadadaanan ko sa kalsada ay binabati ko. Sabi niya, kasla ka lang, politiko. Number 1, itinuro po kasi sa atin yan ng mga tinuro sa akin yan ng mga magulang ko. Yung tatay ko, hindi ko po siya nakasama sa buong buhay ko. Pero, ang isang natatandaan ko sa kanya, ngamin nga tolay, kofum mo. Ngamin nga tolay, mawag, nyan relasyon mo kan ira. Politiko po kasi yun eh. Pero ano niya, nakakatuwa lang. May mga mahal ka sa buhay. Love na love mo sila, pero nasa malayo sila. Sabi ni Solomon, mas importante yung kapitbahay na meron ka kaysa dun sa mga mahal mo sa buhay na nasa malayo. Amen? Tanong na tomba ka, marin pwede akulan to familyam nga niya kaararayu. Yo karubam nga rani irapela yu kurug. Amen.
Yan tanong niya, nawawan na ilog, maring nga tafulan ka ni karuba mo, ilog la yan. Yung may nawawala kang manok, hindi mo naman alam kung sino kumuha. Ang agad mong pagbibintaan, kapitbahay. Di ba? Unfair. Hindi ka ba masaya na kahit papano natikman naman nila yung manok mo? Di ba? Kaya ako, tinigil ko na po magbilang ng aking mga manok. Madalas, tinatanong ko kay Limuel, well, ilan na ang mga manok natin? Pati siya, nahihirapan siyang magbilang. Kasi alam mo, importante ang kapitbahay kaysa sa manok mo. Naintindihan natin? Can I hear amen? Tayo po ng mga motorista, wag ho natin masyadong awayin yung mga taong, mga walang disiplina sa daan. Hamulang mo, baka pa minsan maflatan ka o may mangyari sa iyo sa daan. Yung isang sinigawan mo, yun pala ang tutulong sa iyo. Value relationship. Can I hear amen? Mga asawa natin, paano, how do we relate with our spouse? Paano ka magmahal sa kanila? Di ba? Yung mga kamag-anak natin, paano po ba tayo magmahal sa kanila? Marami pong nagtatanong ngayon, ano daw po ang pinaka-best na laro kapag reunion ng family? Yung pinaka-exciting na game, na po pwede daw paglaruin ng family kapag family reunion. Ang sagot ng iba, agawan ng lupa. Lumaki po kami na walang lupa. Lahat ng tinirahan po namin na mga bahay, may kasambahay po kaming mga multo. Dahil may mga lupa po mga magulang namin pero hindi po kami nabigyan ng pagkakataon na ma-sharean. Yun po ang hirap nung anak sa labas na hindi po pinapasok. Minsan sisisihin mo sila, kaya ka naghihirap dahil sa kanila. Kaya sila yumaman ay dahil nawalan ka. Pero tatandaan po natin, kamag-anak natin sila. Can I hear amen? Hindi nalilimot ng Diyos ang mga luha ng mga panahon na tayo po ay naghihirap. Nung nanalangin ka sa Panginoon, dahil tapat ka at nagmamahal ka sa Diyos, ipagkakaloob sa iyo ang lahat ng nawala. Retroactive blessing pa. Amen? Sabi po ng Bible, delight yourself to God and He will give all the desires of your heart. Delight yourself to God and He will make even your enemies to dwell with you. Malay mo lang isang araw, yung nangagaw ng lupa mo, ibabalik niya sa iyo. Sorry. May cancer na ako, mamamatay na ako, sa iyo na lang. Hindi nakakalimot ang Diyos. Value relationship. Can I hear amen? Can I hear amen? Alam niyo, natsubukan ko po ito. Pangarap ko ding maging professional. Pangarap ko ding maging abogado. Gusto ko ring mag-aral. Kaya lang, dumating sa punto ng buhay po namin, kinakailangan kong magdesisyon. Ako ba ang magtutuloy mag-aral o yung aking mga kapatid? Hindi sapat ang kita ng mga magulang. Kinakailangan tumigil sa pag-aaral at sumuporta sa abot ng aking makakaya. Dahil ako bilang isang lalaki, sabi ko sa isip ko, kaya ko naman yatang mag-tricycle, kaya ko magpion, sanay na po ako sa hirap ng buhay, sa mamabibigat na trabaho. Nagparaya dahil mas may kakayanan silang mag-aral kaysa sa akin. And God bless my younger sisters. Ako po'y nagparaya. Alam niyo, nakakatuwa. Hindi tayo iniwan ng Diyos.
Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, marunong kang magparaya. Subukan po natin mamaya. Subukan po natin mamaya. Simple po ito. Ilang piraso ang isda na ihain sa atin hapagkainan? Harap-harap kayong magkakamag-anak. Magkakaharap kayong buong pamilya sa kainan. Ilan ang kukunin mo? Practice lang po yan. If we value relationship. Can I hear amen? Pagsakay sa jeep, lalong-lalo na kung church excursion, ano ang pipiliin mong upuan? Ang dali po makita niyan. Meron po akong isang pastor na hinahangaan nung ako po ay nasa kabilang church pa. Galing po kami sa probinsya, lahat po kami pagod na pagod. At hindi ho masyadong kaayusan yung aming pong tutulugan. Sabi ko doon sa pastor, Pastor, saan ka ho matutulog? Saan ho kayo, saan ang bed na kukunin mo? Alam mo, sagot niya sa akin, kung yung aling bed, kung anong bed yung ayaw na ninyo, yun na lamang ang akin. Siya po ay may diferensya sa paa. Kilala. Multimilyon ang kanyang church. Samantalang kaming mga bagong salta, na wala naman pong diferensya, nag-uunahan kami sa pinakamababa, pinakamaganda na bed, pinag-uunahan po namin. Nung narinig ko po yung kanyang sinabi, ako po'y hiyang-hiya. Dahil siya na may diferensya sa paa, nagsabi, kung alin yung ayaw ninyo, yun na lamang ang akin. How do we value relationship? People before earth. Anong saysay ng napakaraming pera? Amen? Anong saysay ng napakaraming lupa? Anong saysay na napakarami mong mga pera sa bank account mo? Yan to kaya ng ter kay Dawit, di ba? On. Tayo kwartom na tarot yung mga itanam ni kau. On. Yadavum mo na tarot. Dahi tadagam to, ta mga ipunpun ken ka. Alam mo, pakinggan ho natin ang mga salita ng mga matatanda, may wisdom po ito. Higit sa lahat. Tatandaan po natin, isinilang po tayo, hubad, uuwi tayo sa Panginoon, wala rin ho tayo madadala. Tama po ba? Can I hear amen? Pagpasok natin sa langit, hindi tatanungin ng Diyos natin, magkano meron ka? Gaano kalaki ang mga properties mo? Hindi naman yan tatanungin ng Diyos natin. Tanong matay tayo kat kwa 6 feet lang hiti masapul tayo. Amen? Siyempre, depende doon sa pabaon nilang damit sa'yo. Kanya tayong Ilocano gamin, masapul nga mababalunan ka pa tibado nga nagado na. Meron ako nakita, pati motor pinabaon sa kanya. Value relationship. Sabi mo nga sa katabi mo, value relationship. O sa mga magjojowa dyan, tandaan nyo yan. Hindi pinagmamalaki yung napakarami mong naging girlfriend. Akala mo nakakabilib? Hindi. Yung mga babae, ay, naging jowa ko din yan. Lahat ng dadaan, naging kami din yan. Gandang-ganda sa sarili, cheap mo kaya? Amen? Manalangin ka. At pag binigay sa iyo ng Diyos yan, huwag mo nang pakalawalan.
Mahalin mo. I-value mo ang relationship. Can I hear amen? Can I hear amen? Mga magulang natin, i-value natin ang relationship natin sa kanila. Di man sila kayamanan, di man sila naging katulad natin sa estado natin ngayon dahil kinapos sila ng sa suporta para mag-aral nung panahon nila. But we need to value them. Amen. Iwasan nating mapaluhan natin ang mga magulang natin. Huwag natin silang sasaktan. Kaya madalas ko po sinasabi, I hope everyone will listen to this. Kaya lang naman ako masyadong, ayun sinasabi ko, no serious love affair habang nag-aaral. Dahil ang gusto ko lamang pong mangyari, di man hinihingi ng mga magulang na suportahan nyo sila pagkatapos kayo mag-aral. Pero tama lang din naman po di po ba? Amen. Nagtayo sila ng bahay. Halimbawa, nung tayo'y mga bata, pininturahan nila ng maganda. Pero, after 18 years kang ipinanganak, nagbago na yung pintura. May mga dapat nang i-renovate. Naunawaan natin? Yung ref na nabili nung ikaw ay bata, ngayon matanda na. Yung ref nung araw, hindi inverter, ngayon inverter na. Hindi po ba masaya na bago ka naman mag-asawa, makapagbalik ka naman muna ng konti sa mga magulang mo? Naunawaan natin? Ang kakarik kumarintar, makauray ka man kadi. Dahil importanteng maintindihan natin, we need to reward our parents. Value your relationship to them. Can I hear amen? Can I hear amen? Tayong mga magulang natin, makinig ho tayo mabuti. This is just an example of valuing relationship. Ang mga tatay, ang mga nanay po natin, nung panahon, pati pagkain nila, pinopospon nila nung mga bata, tayo na umiiyak, tayo, mas priority nila tayo. Di po ba dapat ding i-priority sila? Honor your parents, honor your father and your mother, and you will live long on earth. May karapatan po ako magsabi nito. Sapagkat nung araw, gusto ko na rin mag-asawa. The best escape para makaiwas sa problema sa tahanan ang mag-asawa ka. But actually, it is not escape. It's a bigger problem na papasukin mo. So before na ako po'y nag-asawa, 27 years old po kasi ako nag-asawa ako Pero sinugurado ko po muna yung nanay ko. Dahil siya lang naman ang nakagisnan kong magulang. Nailagay po namin siya sa ayos. Value relationship. Can I hear amen? Can I hear amen? Bago ako magbigay ng kung ano-ano sa aking girlfriend nung araw, lagi kong tinatanong, nabigay ko ba ito sa nanay ko? Nagawa ko ba ito sa mga mahal sa buhay ko? And I always have an answer. Valuing relationship. Can I hear amen? Can I hear amen? Yung asawa ko, natutunan ho naming dalawa. Yung kapag mainit ang ulo niya, dapat kalma ako. Pag mainit ang ulo ko, kalma din siya. This is our style of valuing relationship. Mabalin mimet nga praktisin te agapa O pwede naman. Pero alam nyo, ang daming nag-practice mag-asawa na mag-away. Ang masama, naging ugali na nila yung laging nag-aaway.
Yan ang masamang practice. Sabi nila, kasi normal lang naman ang nag-aaway di ba? Kaya mo sabihin, abnormal kami garod. Value relationship. Can I hear amen? Every relationship po tayo, we need to value it. Ang pinakamahirap sa lahat, mga kaibigan, yung hindi mo alam na meron kang relationship. Are you still with me? Lahat po kayo dito, lahat kayo meron akong relationship sa inyo. Kay Dave, I know my relationship kay Dave. Urayahan ko nga kadara dayta. Pero alam kong may relationship ako sa kanya. Sa lahat sa inyo. And we value that. Okay? Alam namin kung paano po pahalagahan yan. At yun ho ang itinuro sa atin ni Doc Maze kanina. Katulad ni Abraham. Paano niya vinalyo ang relationship niya kay Lot? Pumunta po sila sa isang lugar at nakita nila, ang ganda ng lupain. Meron tubig, okay? Very fertile, very good para po sa kanilang business. Bilang matanda, dapat sabihin niya, Lot, pwede ba? Akin na lang yan? Pero hindi Nung sinabi ni Lot, akin yan. Anong ginawa ni Abraham? Sige, sa'yo na. Dahil, makinig ho tayo mabuti, ang taong sinasamahan ng Diyos, kahit doon sa mga kawalan po natin, kaya tayong pagpalain ng Diyos. For if God is with us, and if we have faith, all things are possible. Kahit imposible, kahit hindi po pwede, dahil kasama mo ang Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Makinig ho tayo mabuti. Hindi po kasiguraduhan sa buhay na yung nakita nating maganda, pleasant, ay yun ay tama at yun ay galing sa Diyos. Remember, si Adan at saka si Eva nagkamali dahil sa napaka-pleasant na pagkain. Number 3, in your notes, ano po yung nilagay ni Mase? Can we read in your notes before we close? Follow the right flow. And after following the right flow, anong sabi po niya? And your blessings will overflow. Matuto ka lamang sumunod sa Panginoon. Ang pagpapala, hindi ka mawawalan. Matuto ka lamang sumunod sa order. And blessings will always be with you wherever you go. Laging merong order ang Panginoon. Ang gabi para matulog. Ang araw para magtrabaho. Can I hear amen? Ang panahon ng pagiging bata, panahon na ito po ay matuto tayo sa mga basic things in life, panahon ng paglalaro, dahil kinakailangan po ng isang bata yan. Panahon ng magiging kabataan, may panahon sa lahat ng bagay. And this is the right flow. Sabihin nga po natin, right flow. And if we are not flowing in the right flow, may problema po tayo. Ikaw nga ang lumanggoy against nung current na tubig, sobrang hirap. But it will just flow sa flow ng Panginoon. Everything will be fine. So we need to discern. Ano ba yung flow na nilalagay ng Diyos sa atin? Amen? Pag panahon ng pagkain, sabi mo nga sa katabi mo, kumain ka.
Pag panahon ng eskwela, mag-aral ka. Pag panahon ng trabaho, magtrabaho ka. Pag panahon ng worship, mag-worship ka. Can I hear amen? Ito po yung sinasabi nating flow. Can we say it again? Flow. When we say it again, flow. And when we follow the right flow, ang sabi po ng Panginoon, blessing will come. Kaya kung wala kang blessing, tanungin mo, am I following the right flow or not? Alam mo naman, ramdaman mo yun, naiintindihan mo yun. If you are flowing with the right flow, especially the flow of God in your life, everything will be fine. Natutuwa po ako dyan mag-asawa, yung nagturo po kanina. Sabi ko, siya po yung magturo dito dahil nakita ko po yung paano din sila binless ng Panginoon. And, brothers and sisters, sila pong mag-asawa ang isang example po ng mga taong nakita kong following the right flow. They're following the right flow. Hindi po kami madalas mag-usap ni Mase. Do nagkasama po kami sa bahay ng ilang taon dahil ewan ko, tinadhana yata na ilang panahon din na naging tatay niya ako nung siya po'y nag-aaral. And nabantayan ko kung paano ang kanyang buhay Kristiyano. And I am so blessed of telling you, my brothers and sisters, isa po siya sa mga taong nakitaan ko na hinangaan ko yung kanya pong sets of priority. Kung paano niya inuna ang Diyos, ang tao. Bago po ang kanyang career, nakita ko po lahat yan. And I am so blessed for having them, ito pong mag-asawa at ang kanila pong mga anak. Every time na nakikita ko po yung kanilang buhay family, ako po ay na-encourage ng mabuti. Ako po ay na-inspire dahil alam mo itong si Mase, masyado pong kwento masyadong practical na tao. At yung kanya pong pagiging practical, ginamit po niya ito sa pagsunod sa Diyos. Simple, but pure. And God, hindi po nilimot ng Panginoon ang mga taong inuuna niya ang kanyang Diyos, inuuna din sila ng Panginoon. Can I hear amen? So brothers and sisters, again, this is the core value of our church. Sa mga susunod po na mga Sunday, tuloy-tuloy po nating aaralin ang lahat po ng ito. Huwag ko kayong mawawala. Be excited of coming and listening to these core values. At alam ko po, kapag lahat ito ay nagawa natin at ginawa po nating kultura natin sa buhay Kristiyano po natin as 611 people, the launching ng bawat sa atin for this year, it will be very possible. Can I hear amen? So today, my brothers and sisters, my prayer, ang lahat ng natutunan po natin ngayon, ilagay po sa puso natin, gawin po natin, ipamuhay po natin. Ibalita din natin sa atin pong mga kasambahay, sa mga mahal sa buhay po natin. Lahat po tayo ay tsak na makakamtan po natin ang pangarap natin na launching 2025. Shall we bow our heads and let's pray? Lord Jesus, we thank you for your presence today. Tapat ka sa pangako mo, Panginoon, that 2 or 3 gathered in your name, you are in their midst.
And that today, Lord, we receive your word. We receive, O God, the rema of your word. That putting God first and people second in the earth, truly, Lord, it is a word from you. Dahil alam namin, kapag ang order na ito, Panginoon, ay nagawa namin sa buhay, kung paano mo binless si Abraham, ganon din ay pagpapalain mo kaming lahat. Lord, in our lives, kung kami man, Panginoon, ay nagkamali na hindi ka namin nagawang priority sa buhay, in our decisions, sa lahat, Panginoon, ng mga ginawa namin, alam namin ito'y kasalanan sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso. Baguhin mo ang aming buhay. And Lord, I pray that may you put your Spirit to us. Fill us, O God. So that, Lord, kaming lahat ay magkaroon ng kapangyarihan maging sa pagsunod sa iyong kalooban. Ang unahin ka sa lahat ng panahon, sa araw-araw, Panginoon, sapagat pangako mo, if we seek first your kingdom and your righteousness, idadagdag mo sa amin ang lahat naming mga pangangailangan. Kung ang kahirapan namin ngayon ay sanhi, Panginoon, ng di namin pagsunod sa iyo, patawarin mo po kami. And today we receive your word. Lord, in this life, in our life, may we learn, O God, to prioritize ikaw na aming Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. At ikaw din ang nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan namin. Kanino pa kami, Panginoon, lalapit? Kung kami man din, Panginoon, ay nagkamali at nagkasala of not valuing, O God, relationship, especially, Lord, sa mga mahal namin sa buhay. Kung hindi po namin nagawang i-honor ang amin pong mga magulang, and that now we are suffering the consequences of our disobedience, may you forgive us now. Forgive us, Lord, kung nasaktan namin ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga kaanak. Forgive us. And that, Lord, I pray, may you give us the spirit of love, the spirit of forgiveness. That, Lord God, starting today, may we learn to connect with our loved ones, sapagat mahalaga sila sa amin higit sa lahat, kaysa kung ano paman. At Panginoon, ang alam namin, O Diyos, kapag lahat ay nagawa namin ito, Lord, resources will not be a problem. Money will not be a problem. Ang lahat, Panginoon, ng yaman ng mundo, hindi po ito problema sa amin. Kaya, Ama, sa araw po na ito, we're coming before you. Pwede po bang lahat tayo tumayo? Kung tayo po ay nagkamali sa Diyos, sa set ng atin pong mga priorities, I just want you to lift your hands as high as you can and make a covenant with God that beginning today, let God be your priority. At sabihin mo sa Kanya, ikaw lang, Panginoon, ang aking paglilingkuran ng mamahalin. Ang kalooban mo ang aking gagawin sa buhay. Come on, in your own words, pray your own prayer. Yes, hallelujah. Put God first in your life. Value relationship. Consider your parents. Consider the pain of your mother nung ikaw ay pinagbubuntis at nung ikaw ay ipinanganak. Value your parents. Value every relationship na meron po tayo. Jesus, let your Spirit come and touch us now. Hayaan mo, Panginoon, na makita namin ang mga bagay po na ito. Sapagkat alam namin, O Lord, blessings will just come. How you have provided, Panginoon, ng ram kay Abraham
nung sumunod sa iyo. Kung paano siya sumunod sa iyo, Panginoon, kahit buhay na ng kanyang anak ang nakataya. But Lord, you are so faithful. You will surely provide for the needs of your people if you will obey. In the name of Jesus. Church, consider your parents, consider your loved ones, consider your brothers and sisters at home. They are a gift from above. Value them. Value every relationship. Hallelujah. Panginoon, kung kami man ay nasaktan sa aming mga tahanan, hilumin mo ang aming mga sugat. Hilumin mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga sugat na naranasan sa tahanan. That Lord, after knowing our priorities today, we will all go home and we will bring forth healing, O God, sa mga wounded relationship, sa mga nasirang relationship. God, use us as an avenue of blessing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, today, before we go home, I pray for open heaven and begin to pour out your anointing to your people, O God. Bless every work na meron po sila. Bless their career. I-bless mo, Panginoon, ang bawat nahahawakan ng kanilang mga kamay. For Lord God, we believe putting you first in our lives, Lord. Loving the people na kinamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. If we will obey this, O God, then Lord, hallelujah, your blessing will surely flow in our lives. Thank you, Jesus. Kaya, Panginoon, sa oras po nito, pagpalain mo yung mga anak. Let there be healing, O God, in our sick bodies. Let there be healing, O God, in our relationship. Let there be healing, O God, sa lahat ng aming pong mga mahal sa buhay. And Lord God, I pray, let your anointing flow, even the anointing, Panginoon. Hallelujah. Na makita namin, Panginoon, ang tama sa buhay po namin. And that, Lord, I do believe, walang lalabas sa lugar na ito empty-handed. But we already receive our portion, O God, sapagkat ikaw ang nagkaloob ng lahat ng ito sa amin. Lord, we just thank you. May you bless Mama Se at ang kanyang buong family kung paano sila sumusunod sa kalooban mo, ang kanilang pagpapagamit, Panginoon, sa iyo. Pagpalain mo sila. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, more of your revelation and more of your favor and grace to be upon them, O God. Use them as an avenue of blessing sa marami pang mga tao. At ang dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng pagpapala ay pagkaloob mo sa tahanan po ni Mama Se sa pangalan ni Jesus. And so today, Lord God, in Jesus' name, I speak blessing even to the viewers, Panginoon, saan sila naroroon. Touch them, Lord God, wherever they are. Let your healing be upon them. And I speak blessing, O God, to their families. And right now, Jesus, patuloy po naming inaangkin ang tagumpay sa buong isang linggo na ito. So that, Lord God, your people will continue to experience your favors and grace habang kami, Panginoon, ay naglilingkod sa iyo. Salamat at Panginoon, sa aming pag-uwi, ingatan mo po kami. And may your blessing and favor and grace, Lord, ay patuloy na maranasan ng iyong mga anak. To you we bring back all the praise, all the glory, in the mighty name of Jesus, and everyone will say, Amen. Hallelujah. God bless you all and see you on Sunday.